Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung dito po sa unang Pedro, Kabanata 3, Talata 19. At ang pag-uusapan po natin dito, tatalakayin natin ay yung tungkol po dito sa yung nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sino po ba yung binabanggit dito na nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan? At sino po ba yung mga espiritong nasa bilangguan na to? Kasi yung iba pong nangangaral o nagpapaliwanag tungkol po rito, ang sinasabi po nila ay yung espiritong nasa bilangguan na to ay yung mga taong masasama na namatay na. Bagamat alam po natin na hindi po yun ang sinasabi po ng Biblia. Kasi po sa katunayan, alam po natin na ang mga namatay na ay wala na po silang alam sa mga nangyayari sa kapaligiran. Sa katunayan, binabanggit po sa Ecclesiastes 9:5, Ecclesiastes Kabanata 9, Talata 5, ang sinasabi po rito ay, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala na rin silang tatanggaping gantimpala dahil lubusan na silang nalimutan. Yan po yung maliwanag na sinasabi po ng Biblia, na wala nang alam ang mga patay. Tapos sa talata 6, kung babasahin pa rin natin, sabi po dyan, naglaho na rin ang kanilang pag-ibig, puot at inggit, at wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Yan, kaya naglaho na raw yung kanilang pag-ibig at puot at inggit. Kaya wala na po silang gaya nga po ng sinasabi sa talata 5 na lubusan na silang nalimutan. Tapos kung babasahin din natin yung sa talata 10 ng Ecclesiastes Kabanata 9, ang sabi po dyan ay, ano man ang pwede mong gawin, gawin mo ng buong makakaya dahil wala nang gawain, pagplaplano, kaalaman o karunungan sa libingan kung saan ka pupunta. Yan, kaya makikita natin dyan na sa tatlong talata na yan, sa 5, 6 at saka 10, na ipinapakita dyan na wala na talaga. At saka binanggit din ng Panginoong Yesus na kapag namatay ng isang tao ay parang nihalin tulad niya sa isang taong natutulog dahil nga wala na siyang kabatiran sa anumang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Ngayon balik po tayo dun sa tanong na sino ba yung nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Kung babasahin po natin yung aabanti po tayo, babasahin po natin yung unang Pedro talata 18 dun sa Kabanata 3. Ang sabi po dyan, dahil si Kristo ay namatay ng minsanan para sa mga kasalanan, isang taong matuwid para sa mga di matuwid, para maakay kayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman pero binuhay bilang espiritu. Ayan. Kaya sabi dyan na ang Panginoong Yesus ay namatay ng minsanan para sa mga kasalanan. Sabi dyan, isa siyang taong matuwid at namatay siya para sa mga di matuwid. Para maakay, sabi dyan, para maakay kayo sa Diyos, pinatay siya sa laman pero binuhay bilang espiritu. Tapos dito po sa 19, sabi dyan, at sa kalagayang ito ay pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Kaya ang maliwanag po dyan na sinasabi na ang Panginoong Yesus yung nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Kaya kung titignan po natin, sino po ba yung binabanggit ditong espiritong nasa bilangguan? Tuloy po natin yung pagbabasa sa talata 20. Sabi diyan, na naging masuwayin noong matyagang naghihintay ang Diyos noong panahon ni Noe, habang itinatayo ang arka, kung saan iilang tao, 8 tao ang nakaligtas sa tubig.
Ang sabi po dyan yung mga naging masuwayin. Sino po ba yung mga naging masuwayin na tinutukoy dito sa Biblia o dito sa talata 20? Kung babasahin po natin, kung pupunta po tayo sa ikalawang Pedro, talata 4, o ikalawang Pedro, kabanata 2, talata 4, ang sabi po dito, ang Diyos ay hindi nagpigil sa pagpaparusa sa mga anghel na nagkasala, kundi inihagis niya sila sa Tartaro at ikinadena sa napakadilim na lugar para maghintay sa paghuhukom. Ayun, yung mga anghel pala. Ito pala yung mga anghel na nagkasala nun. Tapos, kung babasahin din natin yung sa Judas 6, sabi dito, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng orihinal nilang kalagayan, kundi umiwan sa sarili nilang tahanan, ay iginapos niya ng di mapuputol na mga kadena sa matinding kadiliman para sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayan, kaya maliwanag po dyan na ang sinasabi dyan ay yung mga anghel, hindi po yung mga taong namatay na masasama. Di po ba? Kaya nakita natin dyan na yung mga anghel yung binabanggit dyan na espiritong nasa bilangguan. At saka ito rin po yung sinasabi dito sa talata 20 ng unang Pedro 3 na naging masuwayin. Sa katunayan, mababasa natin sa Genesis, kabanata 6, talata 2 at 3, sabi dito, napansin ng mga anak ng tunay na Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Kaya kinuha nila bilang asawa ang lahat ng magustuhan nila. At sinabi ni Jehovah, hindi ko pagtitiisan ang tao magpakailanman, dahil siya ay laman lang, kaya 120 taon na lang siyang mabubuhay. Ayan. Kaya kung titignan po natin yung Genesis, kabanata 6, talata 2, sinabi po dyan yung kasalanang nagawa ng mga anghel sa Diyos. Kumuha sila ng asawa na hindi naman yun yung layunin ng Diyos na mag-asawa sila ng tao. Kaya sila ngayon ay nakakulong sa espiritong bilangguan na tinatawag. Kaya nakita po natin dito na hindi po yung mga taong masasama o yung mga taong sinasabi ng mga ilan na gumawa ng masama dito sa lupa, tapos pagkamatay nila ay naging espiritu sila na bilanggo. Hindi po ganun. Kasi po, ang taong namatay na ay bumabalik na po sa pagkaalabok. Ayun po yung katotohanan mula sa Biblia. Kaya hindi po maaaring sila yung nakakulong na espiritong nilalang na sinasabi rito sa unang Pedro 3:19. Katulad nga po nung binanggit po natin sa binasa po natin kanina doon sa Ecclesiastes 9:5 at saka 6 at saka talata 10 na ang mga taong namatay na ay wala ng kabatiran o wala ng alam sa nangyayari sa kapaligiran nila dahil nalimutan na sila. Yung mga sabi nga sa ano kanina na naglaho na rin ang kanilang pag-ibig, puot at inggit at wala na silang bahagi sa anumang gawain sa ilalim ng araw. Kaya binabanggit dyan na wala na rin silang tatanggaping gantimpala. Kasi nga patay na po sila, wala na silang alam. Ayan. Kaya kung may hindi po kayo maintindihan at malabo po sa inyo, pwede po kayong mag-comment at magtanong po sa baba at ipapaliwanag po natin mula po sa salita ng Diyos o sa teksto sa mga ang mga kasagutan po natin ay magmumula po lahat sa Biblia, hindi po sarili po nating opinyon. At naway naging maliwanag po sa inyo ang katotohanan.